Nagising ka at puno ng balita ang Twitter tungkol sa Season 2 ng The Judge from Hell. Anong nangyayari? Sa isang fan meet, nagbigay ng tapat at nakakatawang sagot si Park Shin-hye nang tanungin kung posible bang magkaroon ng The Judge from Hell Season 2. Sabi niya, hindi talaga siya sigurado kung magkakaroon ng Season 2 kasi busy na raw ang writer sa ibang drama. Nagbiro pa siya na kung magkakaroon man, sana raw habang bata pa siya na kinatuwa ng lahat. Pero hindi nagtagal, nagising ang fans sa nakakakilig na balita. Noong Mayo 23, kinumpirma ng Studio S na magkakaroon ng The Judge from Hell Season 2. Pero hindi ito in-announce sa isang article o press release. Kakaiba ang paraan nila. Ibinahagi ito sa winning speech sa isang international award show. Sa pamamagitan ng isang recorded video, sinabi ito ng COO ng kumpanya. Si Jo In-hong, habang tinatanggap ang Bronze Award sa 2025 New York Festival Storytellers Gala. We'll be back soon with Season 2. Dahil sa biglaang announcement na ito, lalong na-excite ang mga fans sa mga mangyayari next. Ang The Judge from Hell ay unang pinalabas noong 2024 at naging isa sa pinakamalaking hit ng taon. Ngayon, pag-usapan natin ang lahat ng alam natin tungkol sa bagong season ng K-drama na ito para sa mga hindi pa nakakaalam. Ang The Judge from Hell ay isang 14 na episode na fantasy romance drama kung saan bida si Park Shin-hye bilang si Kang Bit-na, isang demon na nagmula sa impyerno at pumasok sa katawan ng isang judge. Pagkatapos niyang makilala si Han Daon, isang mabait na detective na ginampanan ni Kim Jae-young, nagsimula si Kang Bit-na sa isang journey para maging isang totoong judge sa isang mundo na mas malupit pa kaysa sa impyerno. Available ang drama ngayon sa Disney Plus Hotstar. Ayon sa Nielsen Korea, isa ang show sa may pinakamataas na ratings noong 2024 at umabot ang finale nito sa average viewership rating na 11.7%. Hindi lang siya naging patok sa mga manonood. Kinilala rin ito sa SBS Drama Awards na panalunan nina Park Shin-hye at Kim Jae-young ang Best Couple Award dahil sa galing ng kanilang acting bilang Kang Bit-na at Han Daon. Internationally, napansin din ang The Judge from Hell. Pumangalawa ito sa ika-6 na pwesto sa Time Magazine's 10 Best K-Dramas ng taong 2024 list. Ipinapakita nito na ang drama ay nagkaroon ng matinding impact, hindi lang sa Korea kundi pati sa buong mundo. Ang finale ng The Judge from Hell ay nag-iwan ng halo-halong feelings, maraming tanong at dami ng usapan. Tara, silipin natin ang mga nangyari at ang posibleng ibig sabihin nito. Sa last episode, si Kang Bit-na, ang bida at isang judge na sinapian ng demon na si Justicia, ay naharap sa isang imposible at mahirap na desisyon. Sa kabuuan ng series, napipilitan si Bit-na na magpadala ng mga makasalanan sa impyerno. Dahil iyon ang rules ng Underworld. Pinili siya ni Bael, ang ruler ng Underworld, para maging tagapagmana niya. Pero sa huling episode, may bagong alok si Bael. Either kailangan niyang magpadala pa ng 10 makasalanan sa impyerno para tuluyan niyang ma-take over ang role ni Bael, o bumalik siya sa Underworld at iwan ang mundo ng mga tao. Mahirap ang desisyong ito para kay Bit-na. Kung pipiliin niyang manatili sa mundo ng mga tao, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpaparusa sa mga makasalanan at mabigat na itong dalahin para sa kanya emotionally at morally. Kung babalik siya sa Underworld, mawawala ang connection niya sa mga taong mahal niya, lalo na kay Han Daon, isang mabait at understanding na lawyer na naging malapit na sa kanya. Sa una, parang ready na si Bit-na natanggapin ang role sa Underworld, pero sa isang nakakagulat na twist, pinili niyang manatili sa mundo ng tao. Ipinapakita nito na handa siyang ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga makasalanan sa impyerno kahit mabigat ito para sa kanya. Parang iniisip niya na responsibilidad niya ito para protektahan ang mga inosente. Pero hindi klaro ang ending. Sa last scene, may ipinakitang clue na posibleng may ibang option. Si Lucifer, isang misteryosong karakter na gabay ni Bit-na, ay dati nang nag-alok sa kanya ng ibang choice, na bitawan ang kanyang powers bilang demon at maging normal na tao para makasama si Han Daon. May mga fans na naniniwalang baka tinanggap ni Bit-na ang alok ni Lucifer at ang last scene ay nagsuggest ng bagong buhay kung saan pwede siyang maging normal at makasama si Daon. Sa ending ng Season 1, iniwan ng The Judge from Hell ang fans na maraming tanong at theories. Heto ang 3 main theories na pinag-uusapan ng fans. Una, sa simula ng Season 1,
Si Kang Bitna ay isang mahigpit at malamig na judge. Sunod lang siya sa rules at parang wala siyang pake sa mga tao sa paligid niya. Pero sa huli ng season, nakita natin ang ibang side niya. Nakita natin siyang nag-guilty, naging mabait, at umiyak pa na nga. Pwedeng makatulong ang bagong emotions na ito para maging mas mabuting tao si Bitna. Pero, pwede rin itong magdulot ng problema. Bilang judge, kailangan niyang manatiling fair at matatag. Kung masyado siyang maging emosyonal, baka magkamali siya sa decisions niya. Baka suwayin niya ang rules para protektahan ang mga taong mahal niya o kinakaawaan niya. Sa Season 2, baka makita natin si Bitna na nahihirapan sa ganitong struggle. Kaya ba niyang manatiling fair habang sinusunod ang puso niya? O baka mawalan siya ng control? Ang inner conflict na ito ang pwedeng maging malaking parte ng story. Pangalawang theory ay tungkol sa relationship ni Bitna at Han Daon. Sa Season 1, naging close sila at maraming fans ang iniisip na baka magkatuluyan sila sa Season 2. Pero may risk ito. Kung masyado siyang magmahal kay Daon, baka protektahan niya ito kahit magkamali siya o gumawa ng masama. Pwede itong magdulot na mawala ang sense of justice niya bilang judge. Kaya ang tanong, kaya bang balansehin ni Bitna ang pagmamahal niya kay Daon habang ginagawa ang trabaho niya ng tama? Baka ito ang isa sa mga big struggles sa Season 2, kung paano niya ibabalanse ang love life at trabaho niya. May isa pang theory na pinag-uusapan, na baka nagkaroon si Bitna ng secret deal kay Bael sa ending ng Season 1. Baka tinanggap niya ang deal para hindi siya bumalik sa underworld. Kung totoo ito, pwedeng maging mas madilim ang story sa Season 2. Baka may plano si Bael na gawing ruler ng Hell si Bitna o gamitin siya bilang weapon para parusahan ang mga tao. Kahit gusto pa rin ni Bitna na gumawa ng mabuti, baka unti-unti siyang hatakin ni Bael papunta sa dark side at maging evil siya. Kung hindi siya mag-iingat, baka siya pa ang maging kontrabida sa susunod na season. Malaking tanong ito. Magiging hero ba si Bitna o magiging villain siya sa Season 2? Pero hindi lahat ng fans ay excited para sa The Judge from Hell Season 2. May ilang nagsasabi na parang nagiging trend na ito sa K-dramas, na ginagaya ang Western shows kung saan palagi na lang dinadagdagan ng season kahit minsan hindi na kailangan. May ilang fans na gusto talaga na ang K-dramas ay isang season lang, may clear na simula, gitna, at ending. Para sa kanila, mas maganda ang story kapag buo na at tapos na. Kaya kapag biglang may Season 2, medyo disappointing ito para sa iba. Lalo na kung mukhang ginagawa lang ito para pagkakitaan ang successful na show. May distinction pa nga ang ilang fans. Okay lang daw kung pre-planned na may Season 2. Ibig sabihin, kung original plan pa lang, alam na multi-season siya. Pero kung idadagdag lang ang Season 2 after matapos ang Season 1 at walang malinaw na plano, hindi sila masyadong happy. Baka raw kasi mauwi sa kulang-kulang na story o mga plotlines na hindi natapos. Isang example na laging binabanggit ng fans ay ang drama na Vagabond na nagtapos sa cliffhanger pero walang klarong plano para sa Season 2. Maraming na-frustrate noon at ayaw nilang mangyari ulit ito sa The Judge from Hell. Sa huli, malinaw na habang may fans na excited na masundan pa ang story, may iba na nag-aalala na baka makasira sa quality ng show kung basta-basta lang gagawin ang Season 2 nang walang maayos na plano. Kaya ngayon, tutok na ang lahat para makita kung paano mag-e-evolve ang The Judge from Hell Season 2. Hell